Asa natin at lakas, pagpapala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon si San Juan Maria Vianney, Pari. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging uliran sa pagmamalasakit sa kapwa ang paring si San Juan Maria Vianney. Pakundangan sa kaniyang huwarang pamumuhay at pagdalangin, mapagmalasakitan nawa namin ang kapwa-tao alang-alang sa pag-ibig ni Kristo, para sila'y aming maakit sa iyo at kaisa nila ay aming marating ang kalwalhatian mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga Israelita, "Kailan pa ba tayo makatitikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto. Doon, isang hingi lang namin ay mayroon agad isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman, walang makain kundi mana. Ang mana ay kamukha ng buto ng kulantro at kakulay ng betelyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao, kinikiling at binabayo. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Hindi kaila kay Moises ang iyakan ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Naggalit ng labis ang Diyos, kaya nabalisa si Moises. Itinanong ni Moises sa Panginoon, "Bakit ninyo ako isinuong sa ganito kalaking pasan? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno, ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao?
Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakalaki ng gawaing ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din, kaysa maghirap ng matagal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan. Ang sariling gusto nila'y siyang sundin. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Silang namumuhi sa akin na popoot, ay nagsisiyuko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos, ang lalong mabuting bunga nitong trigo. Ang siyang sa inyo'y ipakakain ko, at ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siya sa inyo'y aking idudulot. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kaniyang bigay. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kaniya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dabit hapon na'y lumapit sa kaniya ang mga alagad. Sinabi nila, "Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain.
Sumagot sila, "Lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin. Dalhin ninyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol na pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang Lunes po ng umaga sa lahat. Ang sentro ng ating ebanghelyo ay ang multiplication of the bread, ang himala ng pagpaparami ng tinapay. Ang himala pong ito ay nakatala sa lahat ng ebanghelyo. Naisulat ito ni San Mateo, meron din si San Lucas, mayroon din si San Marcos, at mayroon din si San Juan. Yung 4 na ebanghelista natin nasa taas. Bakit kaya mayroong ang lahat ng ito? Kapag po ang isang sitwasyon o isang pangyayari sa buhay, misyon ni Jesus ay naitala ng 4 na ebanghelista, isa lang po ang ibig sabihin noon, na ang pangyayaring iyon ay napaka-importante sa buhay ni Jesus at sa buhay ng mga alagad. Kaya ang multiplication of the bread is an important event in the life of mission of Jesus. Bakit po? Kasi ang multiplication of the bread o ang himala ng pagpaparami ng tinapay is prefiguring, binibigyan ni Jesus ng diin ang banal na Eucharistia na kaniyang iniwanan sa ating lahat. Makikita natin sa Ebanghelyo ang movement ng galaw ni Jesus. Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingin sa langit, binasbasan at ibinigay sa mga alagad. Ibamahagi ninyo sa mga tao. Mula sa 5 tinapay at 2 isda, ang himala ng Diyos ay nasaksihan ng halos 5,000 katao. Ano po yung nakikita natin doon sa pangyayari? Ito lang, nung ibigay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang tinapay at sinabihang ipamigay ninyo, pwedeng magreklamo muna yung mga alagad. Pwedeng sabihin nilang, hindi ba kami muna ang pwedeng kumain kasi kami din naman ay gutom. Pero pinauna ni Jesus ang lahat ng naroroon. Ganito gumalaw ang biyaya. Ganito gumalaw ang pagbibiyaya ng Diyos sa atin. Hindi natatapos
ang biyaya ng Diyos sa atin lamang. Kung hindi ang biyaya ng Diyos ay kailangang naipapasa sa iba. Hindi ito matatawag na biyaya kung hindi ito naiibahagi sa iba. Ito ang himala ng Diyos. Ang banal na Eukaristiya ay biyayang ipinamamahagi ng Diyos sa lahat upang ang lahat ng tumatanggap nito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang banal na Eukaristiya ay himala ng kaligtasan ng Diyos na hindi na mawawala sa atin dahil sa kaniyang pagmamahal at sa kaniyang pagliligtas. Ngayong araw, atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni Saint John Mary Vianney. Isang simpleng pari, pero dahil sa kaniyang zeal for the Lord or kabanalan para sa Diyos, ang kaniyang pagkatao ay naging biyaya sa lahat. Siya po ang patron ng mga pari. Kaya po ako ay humihingi sa inyo ng pakiusap na ipagdasal natin ang ating mga kilalang pari at hindi kilalang pari na sa kabila ng kanilang kahinaan at kasalanan, naway magpatuloy sila na maging biyaya ng Diyos sa iba. Kung mayroon tayong masasabing pangit na salita sa kanila, siguro naman may masasabi rin tayong maganda. At ito ang ginagawa ng demonyo. Kapag nasira na ang pari ng demonyo, masisira na rin ang banal na Eukaristiya dahil walang magmimisa. At kapag nasira ang banal na Eukaristiya, mawawala na ng saysay ang himala ng pagpaparami ng tinapay ni Jesus upang ipamahagi sa iba. Pagdasal niyo po kami, kahit na minsan hindi niyo gusto ang inyong naririnig. Kami rin, hindi rin namin gusto ang aming sinasabi. Pero dahil ito ang nararapat, ito ang dapat magawa. Dahil ang biyaya ng Diyos ay hindi natatapos sa sarili natin lamang. Ito dapat ay natatanggap ng iba. Alalahanin po ninyo yung paring nagbinyag sa inyo. Kaya kayo naging Kristiyano. Alalahanin ninyo yung mga paring tinatawag ninyo para sa ibang sakramento. Sapagkat ang mga alagad ay hindi naging selfish upang kainin muna ang biyaya ng Diyos kung hindi ito'y kanilang ipinamahagi. Kasi ganun si Kristo. Ganun ang poong Nazareno. Tingnan ninyo dun sa kaniyang damit ngayon. Meron ba kayong napansin? Yun pong bilog na design sa gitna. Kung napapansin ninyo, yun po ay pelican bird. Hindi lang yun basta inilagay doon. Mayroon po iyong simbolismo.
Ano ba ang pelican bird? Yung matangos, mahaba yung beak, yung nguso. Ang pelican bird is a symbol of sacrifice and selflessness. Kasi daw po, kapag wala na siyang maipakain sa kaniyang mga anak, tutukain niya yung kaniyang dibdib upang lumabas ang dugo at ipainom sa kaniyang mga anak. Ito ang sakripisyo ni Kristo sa banal na Eucharistia. Ito ang sakripisyo ni Kristo sa banal na krus. Ito ang sakripisyo ni Kristo kaya tayo mayroong kaligtasan. Ang dugong dumanak mula sa kaniyang katawan ang siyang naging paraan upang lahat tayo'y maligtas sa kapahamakan. Kaya po, ang patuloy na biyaya ng banal na Eucharistia na umaagos mula sa Diyos patungo sa atin ay isang pagpapakita kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sabi nga po ni St. John Maria Vianney, ito na ang pinaka-the best na naibigay ng Diyos sa atin. Correct. Tama. Dahil ang Diyos palaging nagbibigay ng the best sa tao. Kaya tayo ngayon ay binibiyayaan ng kaniyang banal na presensya sa kaniyang banal na katawan. Hahayaan nating tayo'y mabago ng ating debosyon sa banal na Eucharistia sapagkat ito ang iniwanang walang hanggang biyaya ng Diyos para sa atin. Hindi natin tatapusin ang biyaya sa sarili lamang natin kung hindi ibabahagi natin sa iba upang maramdaman naman ng iba ang pagbibiyaya ng Diyos. Isa ako sa anak ng pelikan na patuloy na umiinom ng kaniyang dugo upang ako'y maging malakas at makarating sa kaniyang kaharian. Isa rin kayo sa kaniyang mga anak na patuloy na binibigyan ng biyaya ng pagpaparami ng tinapay. Yakapin natin si Kristo. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bihira nating naaalala ang mga paring tumutulong sa atin sa bawat araw sa ating mga pangangailangang espiritual. Sa kapistahang ito ni San Juan Maria Vianney, alalahanin natin sila sa ating mga panalangin. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Banal na Pastol, paspasan mo ang iyong kawan. Ang ating mga pari, naway patnubayan ng banal na Espiritu sa pag-akay nila sa atin sa daan ng kabanalan. Magkaroon nawa sila ng tunay na sigasig sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Manalangin tayo. Banal na Pastol, paspasan mo ang iyong kawan. Ang mga kura paroko, naway bukas loob na maglingkod sa simbahan at maging saksi sa mabuting balita na kanilang ipinahahayag. Manalangin tayo. Banal na Pastol, paspasan mo ang iyong kawan. Ang mga laikong mananampalataya, naway makipagtulungan
sa iba't ibang programa at pagkilos sa parokya. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Sa kanilang kabutihang loob, ang mga Kristiyanong magulang naway maalagaan ang bokasyon sa pagpapari sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga namayapa nating pari at obispo, naway gawing karapat-dapat na makisalo sa hapag ng guro. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Panginoong Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Juan Maria Vianney, gabayan at pangalagaan mo ang aming mga kura paroko. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya, kung mamarapatin po sila'y inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunatain ang mga banal ay magdulot sa amin ang pakinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Maria Vianney ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan
upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Nang gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kaniyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kaniyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayong aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kaniyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kaniyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naman ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, mga martir at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming obispo si Jose, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Maria Vianney ng iyong pagdingap na maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan
na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.